Magandang araw sa inyo mga kalapatids. Araw ng Sabado, holding day tayo dahil kahapon nagsampa tayo ng ating mga ibon para sa third lap ng Old Bird category at second lap ng Young Bird category, Tagudin, Ilocos Sur. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 160 plus kilometers air distance ang layo niyan. Kaya sa araw na ito, medyo relax lang tayo mga kalapatids dahil naisampa na natin ating mga ibon at ang magagawa na lang natin ay magtiwala at hintayin sila bukas na sana makauwi yung ating mga alaga. Samantala, silipin muna natin at kamustahin yung ating mga ibon na narito sa ating Flyers Loft. Ayan, mga hen lahat ito mga kalapatids. Maliban lang dito, kakto kaya lang hindi pa niya gano'n na-develop yung kanyang pagiging barako. Kaya okay lang yan mga kalapatids. Yung tatlo nating mga inakay, isinama na natin, inintroduce na natin dito sa grupo, sa flock ng ating mga ibon para ma-familiarize na sila sa isa't isa. So sa pagkakataon na ito mga kalapatids, magpaparonda tayo dahil matagal hindi rumonda yung ating mga alaga. Pero bago natin gawin yon, etong mga to, yung hindi pwedeng rumonda, yung dalawang ibon natin na to, saka ito, yung mga breeders natin yan, hindi natin yan isasama. So, tapos itong mga bagong inakay natin dito, hindi natin to isasama mga kalapatids. Kaya ang lilipad lang sa pagkakataong ito, isa, dalawa, tatlong ibon mga kalapatids. Samantala dito naman sa ating mga cage na naririto, ito yung ating dalawang pang norte mga kalapatids. Nakabagwis yan, hindi natin sila pwedeng pakawalan. So nilagay na natin sila dito para ihanda na sila sa mga susunod. Sila naman yung ating aabangan. Okay? So samahan niyo ako sa episode na ito at sasagutin na rin natin yung katanungan isang kalapatids natin, Clarence Dale Manalo, kung di ako nagkakamali. Tanong niya kung paano daw ba magpatuldok sa pagpaparonda. Samahan niyo ako mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Lagay muna natin sa training box itong dalawang breeder natin na hindi kasama sa rondahan. Samantala itong tatlong ibon natin na to ay ating papakawalan. Sana huwag sumama itong ating mga inakay. So ibaba ko muna to mga kalapatids, baka mamaya sumama yun, nagtiteritoryo na rin to mga kalapatids. So yung mga inakay natin, ayan, ayaw nilang iwan yung pwesto nila mga kalapatids. So pakawalan natin itong mga to. Tignan nyo mga kalapatids, ang tagal lang walang ronda ng mga ibon natin ito, yung mga pakakawalan natin na to. Sana alam pa rin nila yung sistema. Tignan natin. Huwag lalabas. Doon kayo. Doon. Labas. Naku. Okay. Okay. O yung isa, nasa na isa? Ayan yung barakong grizzle na inakay din. O sige. Aalangan siya mga kalapatids. O dito ka na lang, dito. Diyan ka. Okay, banat. Yun. Okay. So, success. Hindi nakalabas yung ating mga inakay na narito. So, dito tayo. Balik na natin tong ating mga breeders para hindi na sila ma-stress pa. Labas. Yan. Okay. Yung mga ibon natin. Sabik na sabik sa lipad kasi nga ang tagal nilang nakakulong. Gutom pa yan mga kalapatids dahil hindi pa ako nakakapagpakain. Anong oras na? 1:43 ng tanghali. Kaya lang muna natin sila dyan maarawan, makapag-exercise kasi tagal sa kulungan yung mga yan. So sagutin muna natin yung katanungan ng ating kalapatids. Paano daw patuldukin yung ating mga ibon na pinaparonda? Disclaimer ulit, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano at lalong hindi tayo henyo sa ginagawa natin pag-aalaga. Ito ay base lamang sa ating nalalaman at siyempre sa mga naging karanasan. Okay, so pagdating sa pagpapatuldok o para tumuldok yung ating mga ibon, maraming factors na nakakaapekto. Meron tayong video sa mga nakaraan tungkol dito, pero sige, gawan na lang natin ng panibago. So ano nga ba yung mga factors na nakakaapekto sa ating mga alaga pagdating sa paglipad ng mataas? Unang-una syempre yung kalusugan. Kapag yung ibon natin ay may iniinda, nakakaramdaman, lalo na bandang respiratory nila o kahit ano pang karamdaman na meron sila, asahan nyo, hindi lilipad ng matagal yan at lalong hindi yan lilipad ng mataas. Ang tendency nga niyan pagka pinaparonda natin sila, makikita natin yung mga ibon nating may sakit,
sila yung mga hindi lilipad. Kung lumipad man, dadapo agad. Ayaw nilang lumipad, nakalugmok lang sila. Kapag ang ibon natin merong karamdaman, asahan nyo, hindi lilipad ng mataas yan. Isa pang factors mga kalapatids ay yung kanilang kondisyon. Kapag hindi maganda yung kondisyon, asahan nyo, hindi lilipad ng matagal yan at hindi yan lilipad ng mataas. Kapag mataba ang ibon natin dahil na-overfeed lagi, asahan nyo, mabigat yung katawan yan. Kapag mabigat yung katawan yan, mahirapan yan lumipad, lalo na yung lumipad ng mataas dahil nga mabigat yung kanilang pangangatawan. Isa pang factors mga kalapatids ay yung motivation ng ating mga ibon. Mga young birds yan, masisipag lumipad yan. Pero kapag old birds na at medyo nagpapares na, asahan nyo mga kalapatids na kanubi, tamad ng rumonda yung mga yan. Kasi ang motivation nila ay manligaw, mamarako kung lalaki. At kung babae naman ay magpaligaw, humanap ng pares. Imbis na lumipad sila, magdadapo yung mga yan, makikipagparisan. Isa pa mga kalapatids, kapag yung mga ibon natin ay nakarating na sa malalayong lugar, ay halos wala nang hilig rumonda yan. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga nakaraan nating video, kung yung hinihahanda natin yung dalawang ibon natin, pag pinaparonda natin sila, saglit na ikot lang, then bababa na sila. Unang-una dahil tagparis sila, pangalawa parang nanawa na rin, kakalipad. Ikaw ba naman nakakarating na sila sa malalayong liparan. Ganun din pagka yung ibon natin, yung barako, habol, dahil mangingitlog yung kanyang kapares, sa hen naman ay mangingitlog, asahan ninyo hindi maglilipad-lipad ng matagal yan at lalong hindi lilipad ng mataas yan. So yan yung mga factors na napapansin ko mga kalapatids na kanubi na nakakaapekto kung bakit yung mga ibon natin minsan ay hindi lumilipad ng matagal at hindi tumutuldok yung ating ibon kapag nagpapalow fly tayo. Pero baka tanong ng ating mga kalapatids na kanubi, yung ibon ko naman nasa kondisyon naman, wala namang karamdaman at hindi naman tagpares, pero ayaw rumonda, ayaw tumuldok. Anong pwedeng gawin? Baka nahuhulog dun sa panghuling kategorya, which is yung bloodline ng ating mga alaga. May mga certain strain kasi mga kalapatids na hindi sila ganun kahilig lumipad. Meron namang mga ibon na talagang akala nyo walang kapaguran, lipad ng lipad at talagang high flyer. Kagaya yan, yung mga tipler, yan, mga high flyer yan at gustong gusto niyan ng lumipad. Sa mga ibon naman, na masyadong territorial yung strain, kagaya ng old line homer, yung mga borga na ibon natin, yung mga nakaraan, ayun, mga kalapatids, hindi talaga mahilig lumipad yun. Ronda yun, mga ilang ikot lang, pinakamatagal na yung 5 minutes or 10 minutes siguro, pino-force fly pa natin yan. Pagkatapos nun mga kalapatids, bababa na agad yan dito sa ating flyer slope at papasok na agad dito sa ating kulungan. Kasi nga, binabantayan nila yung mga teritoryo nila. Iba-iba rin kasi yung mga katangian ng mga strain or bloodline ng ating mga alaga. Ngayon, sa pamamagitan ng mga considerations na inilatag natin na yan, yung kalusugan, yung motivations, yung kondisyon, at yung bloodline ng ating mga alaga, sa lahat ng yan, dyan mo tignan at i-evaluate yung mga alaga, bakit hindi sila rumoronda ng matagal at tumutuldok. Okay? So sana makatulong sa inyo yan mga kalapatids na kanubi. At ihabol ko na rin yung isang katanungan ng ating kalapatids na kanubi. Napasadahan ko yung katanungan niya nung nagbabasa ako ng mga comment dyan sa comment sections. Paano daw paliparin ng sabay-sabay yung ating mga ibon? Well, mga kalapatids na kanubi, sa umpisa, yung mga ganitong young bird, hindi mo talaga mapapasabay yan doon sa flock or sa grupo ng ibon mo. Lalo na kapag kakatuto pa lang nilang lumipad. Hihiwalay at hihiwalay yan. Kasi ine-explore nila yung sarili nila. Kumbaga meron silang sariling facing. Kasi nga, di pa sila ganun kasanay. Pero eventually, matututo rin yan, sasabay at sasabay din yan dun sa grupo ng ating mga alaga. Pagka pamilyar yung ating mga ibon sa isa't isa, alam nila yun yung magiging grupo nila kapag lumilipad sila. So ang gagawin lang natin, sabay-sabay lang natin silang pakawalan. Bubuksan lang natin yung ating release door, sabay-sabay natin silang pakawalan, sabay-sabay silang lalabas. Sa mga unang pagkakataon, kung may mga dinagdag tayong mga bagong young birds, hindi pa marunong yun, okay lang yun mga kalapatids. Pero eventually matututo rin silang magsabay-sabay. Pero baka ma-encounter nyo yung mga pagkakataon na nagpakawala kayo ng mga ibon, tapos yung ibang ibon nyo nagdapo lang, tapos yung iba lumipad. Okay? So balik tayo dun sa una natin pinag-uusapan. Ang ganong sitwasyon mga kalapatids, tinatandaan ko yung mga ibon na tamad o yung ayaw rumonda, ayaw lumipad. So maaring wala sa kondisyon, maaring iba yung motivation, tagpares, o kung ano-ano pa man. Ang ginagawa ko na lang mga kalapatids ay hindi ko sila isinasabay dun sa
sa mga ibon na masisipag rumonda, kasi kapag isinabay natin yon, mahahawa sila ng katamaran. Nakita nila yung isang kasama nila nagdapo, mahahawa sila, may engganyo rin silang magdapo. Mga ibon na kung tamad at hindi mahilig lumipad, ihuhuli ko sila, pakakawalan ko yung mga masisipag lumipad. Kapag ka nag-ranging na, nakailang minuto na lumilipad o nagdayo na, saka ako palalabasin yung mga tamad para kahit paano makalipad, makapagpagpag. Then kung magdapo man sila, hindi nila madadamay yung ating mga ibon na masisipag rumonda. Meron tayong kakilala, ang ginagawa nila, sinasabay nila yung pagronda dun sa ibon nilang tipler. Ang tipler ay isang high flyer na ibon. Tumatagal yan sa liparan, mga kalapatids. Minsan ilang oras yan nang walang babaan. Talagang mataas lang yung lipad niya. Talagang nasa ere lang siya ng matagal na panahon. So sinasabay nila yung kanilang mga ibon dun para mahatak or maengganyo lumipad ng mataas at tumagal sa liparan. Personally, hindi ko pa nasubukan yon, pero wala namang masama, kanya-kanyang kaparaanan lang. Ang bait ng dalawang inakay natin na to. Oh. Pumasok na. Ayan, matagal nating tinulong yan. Ito yung anak ng ating ibon na panlipad, yung blue check natin. Lola niya, yung ating 6 overall champion na si Angel. Samantala, itong mga inakay natin ay sanayin na natin sila na dun pumuka sa iba pa. So, yan muna mga kalapatids ang update dito sa ating munting tambayan habang nag-aantay tayo ng release sa kinabukasan. Nako, naalala ko na naman yung ating mga ibon na isinampa kagabi. Medyo may problema kasi dahil bago natin sila isampa nung araw ng Biyernes ay hindi nagkakakain yung grisel natin. At wala naman ako magawa mga kalapatids dahil alam nga naman puwersahin natin yun. Talagang ayaw kumain siguro dahil nakapokus yung mindset niya dun sa pagpapares o yung sa pagbibigay natin sa kanya ng pares. Ewan ko ba dun? So isinampa natin siya mga kalapatids na walang laman yung butchi, and hopefully pagka nagpakain yung club sa truck ay pakarami yung ating ibon para meron siyang lakas pabalik. So tignan natin yung magiging performance nila mga kalapatids sa araw ng bukas, linggo. Walang mawawala mga kalapatids dito sa ating gagawing abangan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Ingat kayo mga kalapatids, kita tayo bukas. Paalam.